Magandang araw mga kaibigan at welcome ulit sa paborito ninyong programang Tatalakay sa mga katanungan ng ating mga kababayan tungkol sa mga usaping legal. Dito lang yan sa Abogado ng Bayan. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan, tunay siyang mga hiling. Ako po ang inyong Abogado ng Bayan, Attorney Hayes. At dito sa programang ito ay nais nating magbahagi ng mga kaalaman ukol sa batas sa paraang mas madali at mas maintindihan ng marami nating mga kababayan. Susubukan nating gawing as easy as 1, 2, 3 ang batas. Sa araw na ito, tayo ay sasamahan sa ating bisita upang mapag-usapan at mabigyang linaw ang mga mistulang komplikadong usaping legal. Ang ating bisita ngayong umaga ay napaka-espesyal, lalo na sa music industry. Siya ay isa sa pioneer member at isa sa nagbuo ng super sikat at award-winning na hip-hop group sa buong Pilipinas. Ang mga kanta nila ay tulad ng Hayaan Mo Sila na naging number 2 sa Billboard chart, top 20 trending music tulad ng Atin, Miss Flawless, Superhero Mo at madami pang iba. As in, million views at supporters nila dahil sa mga hit songs nila. Isa siyang composer, rapper, and of course, the original member of X-Battalion. Mga kaibigan, let's all welcome, wag na nating patagalin pa, Loie Rivera, aka Jackpot! Basta po, Attorney Hayes. Hi, Jackpot! Hello! Hello po. Okay, welcome sa ating programa. Kumusta ka, Jack? Okay naman po, Attorney Hayes. Oo. Ito, medyo Namit pa rin masaya ako kita. kasi magkakaroon ako talaga ng kaalaman dito sa pag-invite nyo sa akin sa pag-uusapan natin. Mm. Actually, ano rin po ako, interesado po. Oo nga. At finally, nakita na rin kita in Yes person, po, nice no? to meet you din po. Pinapanood na lang kita kasi sa TV. Yes po, salamat po. Oo. Tsaka, Jackpot, ano yung pinagkaabalahan mo ngayon? Sa ngayon po, sa music pa rin naman po ako nagiging busy. Marami ba kayong projects ngayon? Ngayon taon, marami rin po kami Oo. talagang Pwede mo marami. i-plug yung mga pwede naming abangan. Sa ngayon, mga pwedeng abangan sa amin, yung mga upcoming gigs yan. Tapos mga upcoming songs na ginagawa rin namin. Ginagawa niyo Yes. pa currently. Yes po. Okay. Tsaka, ano bang buhay-buhay natin ngayon? Kamusta naman? Sa ngayon, okay naman. Nakakaraos po sa araw-araw. Nabibigyan din tayo ng... Kamusta pala ang ex-battalion? Sa ngayon po, okay naman po. Okay naman po. So, dati kasi ang sabi dito, original member ka. Ibig sabihin ngayon, ongoing pa rin yung Ah, grupo sa niyo, ngayon- going strong. Going strong kasi meron po pang inaayos. Sa ngayon, may inaayos pa po. Kaya talaga, Hindi naman kayo nagdagdag ng grupo. wala naman po. Hindi. Talagang kayo lang talaga. Kami pa rin po. Okay. Oo, mga kaibigan, ang galing-galing nila. Nung lumaban na kayo international, no? Hindi pa naman po. Ay, hindi Hindi pa ba? po kami nalaban. Pero siguro sa buong mundo talagang may nakakarinig Oo, po pero pag ang dami sinabing kasi, XB. oo, even sa YouTube, no? Yes, Ang yes. dami nyo, million mga kaibigan ng kanilang followers. Yes. At hindi lang millions. Yes, yes. Oo nga, sobrang natutuwa kami at pinaunlakan nyo kami ngayong salamat araw. din po. Oo. Tsaka masyado ka namang formal dito, pwede ka namang hindi gaano. Opo. Siyempre, kailangan din natin pa kasi medyo itong pinag-uusapan natin. Oo nga. Kaya po, So actually, Jack, ang ating topic ngayong araw na to ay tungkol sa estafa. yes. Po. Mm-mm. Ano po ba ang estafa? Okay, mga kaibigan, sasagutin natin ang tanong ni Jackpot. Huwag kayong aalis, magbabalik ang inyong paboritong programang Abogado ng Bayan. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan, tunay siyang mga hiling ko. Attorney Hayes, siya ang kasagutan sa ating mga katanungan. Siya ang maaasahan dahil siya si Attorney Hayes. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan, tunay siyang mga hiling ko. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan, tunay siyang mga hiling ko. Alright, nagbabalik ang inyong paboritong programang Abogado ng Bayan. Bago po natin sagutin ang tanong ni Jackpot, nais ko po munang pasalamatan ang ating mga supporters and sponsors. Most especially House of Bride PH, For My Suit,
Reggie Rodriguez for my hair and makeup, songwriter and composer of Abogado ng Bayan theme song Revelo and Jack, my producers, Velvet Media Production, specially spouses Evelyn and JJ Maghirang, marketing, production, and wardrobe teams of Velvet Media. Thank you so much. And all our sponsors, Mama Bebo by Bianca Lapus, and ProQuip and Yama Engines by Sim Benko Marketing. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga sponsors. Sila po ang dahilan upang ma-air natin ang programang ito. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Ngayon, balikan na natin ang tanong ni Jack po. Ano ulit yung tanong mo kanina, Jack? Attorney Hayes, ano po ba ang estafa? Okay. So mga kaibigan, ang tanong ni Jackpot, ano nga ba ang estafa? Ang estafa ay parehas lang ito ng swindling. Okay? Ito ay actually, Jake, makikita natin sa Revised Penal Code or Kodigo Penal ng ating batas sa Pilipinas. No? Ito ay isang paraan ng panloloko sa ibang tao. So, ang ibig sabihin nito, merong pwedeng niloloko mo siya dahil inabuso mo yung kumpiyansa niyang binigay sa'yo. Pwedeng niloloko mo siya dahil kailangan din may damage sa kanya. After mo siyang niloko, may damage na nangyari sa kanya. Pwedeng may nawala sa kanyang pera, negosyo, kung ano man yon. Tapos, itong panloloko na ito ay nagkaroon ng, meron itong equivalent na monetary value. Pwedeng may nawalang pera, nalokong pera, basta involved ang pera. So, makukwenta ito, no? At siya ay na-deprive. Ibig sabihin, pwedeng hindi niya nagamit ang pera, ang property, dahil sa ginawa mo. So, yun yung pinaka-general term ng estafa. Medyo malalim din ito, Jack. Pero pasimplihan natin na maintindihan ng ating maraming kababayan, lalo na yung mga hindi masyadong nakapag-aral sa batas o kaya hindi masyadong clear sa kanila kung ano nga ba ang estafa. So, yung estafa kasi, Jake, talagang sa mata ng mga huwes, mga abogado, talagang malalim. Talagang marami din kasing iba-ibang klase ng estafa. Kaya medyo simplihan lang natin. Attorney Hayes, paano mo po masasabing may estafa? Okay. Mga kaibigan, paano nyo po malaman na may estafa? Okay, may estafa kung unang-una merong hindi pagkatotoo sa kanyang mga sinabi. Okay, parang gumamit siya ng mga kaparaan ng hindi totoo para maingganyo ka. O kaya inabuso niya yung kumpiyansa mo na binigay mo sa kanya. Okay, meron ng estafa na talagang panloloko. Marami kasing paraan ng panloloko, Jake. At meron ding sinasabi na dahil sa ginawa niya, pwedeng yung property mo na damay. Pwedeng property mo na distorbo. O kaya temporary hindi mo to nagamit. O kaya meron siya, nagpipretend siya. Okay? Yung pagpipretend na yun, syempre, hindi totoo kasi nagpipretend nga siya eh. Tsaka marami siyang ginawang mga kalokohan na paraan. Kaparaanan sa maraming salita. Yun yung sinasabi na natin agad doon. Pag nakita na natin yung elementong yun, ibig sabihin, may estafa na. Attorney Hayes, ano po ba yung unang klase ng estafa? Okay. Dahil, Jack, no, napakarami ng klase ng estafa. Kaya yung minention natin kanina na estafa with unfaithfulness, yun yung estafa ng hindi mo pagpakatotoo. Talagang unfaithful ka, tulad ng isang relasyon. No? So, unang-una, meron kang obligasyon na i-deliver, ibigay sa kanya yung isang bagay na may value. Usually, may value ng kaperahan. Okay. Pero, may binayaran niya kasi ito di ba? Oo, I-deliver mo para i-deliver mo. Pwede ring later na niya bayaran dapat. Pero nung dineliver mo, binawasan mo. Inalter mo yung pwede yung bigat, pwedeng yung amount, yung dami, tapos pwede ring binawasan mo at pinalitan mong hindi yun ang dapat. Apo. Okay, so kung gold yun, example, Hinaluan mo ng silver. O, pwede para umiksakto sa timbang. Pwedeng ganon. Tapos, may damage sa kanyang parte. Dahil, kunyari, i-resell niya yun. 'Di ba? Pag resell niya, sabi, niloloko mo pa rin ako. Hindi pala to eksaktong gold na na kilo. Hindi tama dun sa hindi talagang tama. Kasi ina-expect may mo. halo. Oo. So dahil, at saka na-prejudice siya doon, no? Tsaka yung kanyang pera, medyo
ano siya, parang Pagka ano na siya, bawas na siya. Oo, Kasi bawas talagang na. bawas din yung bawas na yung ano yung quantity, quantity. at quality actually Yes. parehas na nabawas. So yun yung unang klase ng estafa, Jack, no? Hindi ka nagpakatotoo sa Yes. kanya. Oo. Attorney Hayes, ano naman po yung pangalawa? Oo nga. Kasi sa dami uri nga. ng estafa. Oo. So yung pangalawa naman, ayun naman yung sinabi ko kanina, Jake, na may pang-aabuso sa kumpiyansang binigay mo sa kanya. So masyado ka ng kumpiyansa, kumbaga confident ka na sa kanya, kaibigan mo, close mo, sobrang, yung iba na, ginagamit yung word, Trust na yung religyoso. ginagamit nila Yes, para- may trust. Oo. Tapos, ang ginawa doon, na natanggap niya yung ano na yon, isang bagay na may value din, para sana itago niya or i-keep lang muna niya. Pwede rin may commission lang siya doon para ibenta sana niya, o kaya talagang ima-manage lang niya yon, o kaya may obligasyon din siyang i-deliver sa iba o isoli sa'yo kung hindi man mabenta. Tapos ang ginawa niya, ginamit niya. Pwedeng ginamit niya yon, yung bagay na yon, na imbis na ibigay, ibenta, ibalik, i-manage, ginamit niya yon, no? O kaya kinonvert niya, pinalit niya sa ibang Opo, bagay. opo. Oo, kasi conversion, no? O kaya yung property Kasi na yon, Doon po talaga nagka-conflict no, sa mga bagay na ganyan. Oo, kasi papasok doon yung ano O kaya pwede rin yung sabihin na wala naman sa akin Opo, dininay opo. niya bigla. Oo. Tapos dahil doon na-prejudice ka na ano yung iyong mga karapatan, ang iyong mga dapat ini-expect Saka para sa abala, bagay na yun. abala yun. O abala din, pero talagang nung dinemand sa'yo na bawiin, ayaw mo nang ibigay. Oo, dinideny mo na yun, ayaw mo na, sinasabi mo, hindi naman totoo na sa akin, or hindi ka naman nagbigay, dineny mo yun, may denial. So yan yung estafa with abuse of confidence. So yan yung pangalawang klase, Jake, no? So marami kasing klase talaga ng estafa Attorney Hayes, kailan po natin siya masasabing may panloloko? Mhm. So, paano natin masasabing may panloloko? Mga kaibigan, ang estafa po ay maraming paraan ng panloloko. Unang-una, pwede kang manloko na nagpe-pretend ka. Oo. False pretense, okay? So, nagpe-pretend ka na ako'y ganito, ganyan, hindi naman pala totoo. Pwede rin by action mo, ginagamit mo yung pag-a-act mo para lang masabing ikaw talaga'y ganito, okay? So, parang pretension din actually yun Opo. pero panloloko pa rin. Panloloko Oo. kasi At saka lahat ng kaparaan ng panloloko, Jake, ay pasok doon sa at sinasabi nating Estafa. panloloko in general. Opo. Oo. Kasi may bagay na mawawala, Oo. merong, yun nga, may Tsaka pwede maaabala sa'yo. tsaka pwede kasing masabi, Jake, no, na itong panloloko na to, ginawa niya yon para maisip mo na parang totoo. Parang totoo. Manager pala siya, umupo lang pala siya sa manager seat. Oo. Ginawa niya yun prior sa pag-transact sa'yo para maniwala ka. Makuha niya yung tiwala mo. Oo. Tapos nagsasuffer ka ngayon ng damage dahil sa ginawa niya. So yan yung masasabi nating may panloloko. 'Di ba? Attorney Hayes, kung nagpe-pretend talaga yung isang tao, masasabi mo pa talaga na panloloko? Oo. Ito yung mga klase ng mga panloloko, Jake, no, na pretension. Kunyari, nagpe-pretend siya na ako si ganito, hindi naman pala. Ako'y anak ni Lucio Tan, or ako'y anak ng isang bilyonaryo. Ako'y anak ng prinsipe ng Saudi, okay? Para magtiwala ka sa kanya. O kaya mag-pretend siya na very powerful ako, very influential ako. Hindi naman pala totoo. Or ako'y lawyer, or ako'y doktor, okay? Qualified akong mag-practice ng ganito, o kaya marami akong na-possess na property, mayaman ako, Opo. o kaya or influential ako, okay? Malaki ang pera ko sa bangko, oo. So, ako'y inutusan niya ganito, pwede rin yan. Pwede rin. Oo, okay, parang or ako'y may business na ganito, so ang daming mga transaction na parang iniisip mo na parang totoo naman. So, nagpe-pretend talaga siya, pwedeng mag-dress up siya, na parang kapanipaniwala, yes, para kapanipaniwala. At saka yung sinabi ko kanina sa'yo, Jack, na magtanggal ka ng yung quality at quantity, babawasan mo. Yung metal na 10 grams, nilagay mo doon para umeksakto yung kilo, di ba? Nilagyan mo ng silver, imbis na gold ang i-deliver mo. Opo. O kaya, yung gramo na yun, imbes na 100 grams, ginawa mo lang 90 grams. So, inalter mo yung weight niya. Tapos, pwede rin magpe-pretend ka na
nagbabribe ka ng government employee para masabing, talagang magaling Legit, siya. legit. Oo, Legit to. ganon, di ba? O tapos pati na yung pag-issue ng mga cheque na walang laman or kulang sa funds na in-issue mo yung cheque, kasama din yan sa estafa by Parang false mga pretense. tumatalbog na cheque. Oo, yes. So, ganun siya, Jack, no? Medyo malalim na din Marami talaga. po talaga siya. Oh, yes. Kaya ang daming pasok sa estafa, mga kaibigan. Attorney Hayes, paano po pala yung mga taong pumapasok sa hotel, tapos pag lumabas sila, hindi sila nagbabayad? Ah, Matatawag po bang estafa siya? actually, very specific po, mga kaibigan, Jack, no? Yung isang tao na pumasok sa hotel para makakuha ng mga accommodation, food accommodation, tapos tumatakas, estafa din talaga yan. Actually, talagang specific yan na nakalagay sa revised penal code natin, na yan ay punishable with estafa. Okay. Oo. Attorney Hayes, may mga kilala o alam akong mga taong nag-iengganyo magpapirma sa akin ng mga documents. Mag-iinganyo lang sila. Mag-iengganyo na Oo. May panloloko din. kung may panloloko po ba doon na kung sakali na parang ano siya yun nga, Estafa ba yun? estafa ba yung Oo. tawag doon? Sino yung nakilala? May pa-arresto Yun nga po parang ano lang po, something na hindi naman ako na pero gusto ko siyang malaman ano bang Oo. ibig sabihin ng Kung ginagawa nila. nangiinganyo lang, walang kasamang panloloko, walang problema doon. Walang Pero problema. kung nangiinganyo kang mag-sign ng dokumento, Oo, na nagbigla ka nag-sign. para may panlolokong kasama, doon papasok ang estafa. Kasi Jay. iniingganyo ka nila Oo, kasi sinasama mo yung word na panloloko Panloloko. doon eh. Oo, sinamahan mo ng Pero once panloloko. na wala ka namang pinirmahan, hindi niya masasabing ano, di ba? Oo, Kasi walang hindi mo siya, Oo. parang hindi mo siya pinirmahan. Mm-mm. Pero sa pag-iinganyo at pumirma ka, ibig sabihin, meron ng part na parang niloloko ka na doon. Akala ko, mga kaibigan, pag miyembro ng ex-battalion, walang kilalang may ganun na may nanloloko. Hindi naman. Yung mga nagpakilalang nangihinganyo na may kasamang Mabait daw panloloko. po, may mga ex-battalion. May alam mo kami sa mga ganyan. So, yun po, Jack, no? So, sana nasagot po natin yung parting yun na basta may kasamang panloloko yung pang-engganyo, yun, pasok sa estafa. Sa staff. Attorney Hayes, paano naman, kunyari, ako po yung nag-inganyo. Kunyari, sabihin ko doon sa isang kakilala ko na, tumaya ka. Parang ganon, tumaya ka, mananalo ka dyan. Ayun, pasok na pasok sa estafa, mga kaibigan. Pag nag-engganyo ka na sa isang sugal, na sure mananalo ka dyan, yan, pasok sa estafa yan. Okay. Kasi yan resorting to means of fraudulent practices na talagang ini-ensure mo na talagang mananalo sa isang sugal. Sobrang klaro, palang alam ng batas ko anong pinagkakagawa ng mga tao. Sobrang pasok sa estafa yan. Talagang specify din yan sa Kodigo Penal natin, Opo. Jake, no? Attorney Hayes, paano naman po yung mga nagtatago ng files? Masasabi po bang estafa siya? Actually, Jake at mga kaibigan, yung nagtatago po ng files, especially sa mga court records, tsaka office files na alam nating kailangan yun at necessary yung mga documents na yun para maloko mo yung ibang partido, pwedeng ebidensya yun, Opo. pwedeng kailanganin yun ng isang tao, at alam mo, in the future, kailanganin yun, pero tinago mo para hindi magamit ng ibang tao na napaka-importante sa kanila yun. Yun din ay tinatawag na estafa kasi nag-remove ka or nagtago ka, meron kang inalis doon. Alam mo, Parang hindi mo siya personal. kahit doon siya file. nagtrabaho, Mm. basta yun ay itinago niya. Opo. Oo. So, Okay, kailangan stop. kayong mga in charge sa mga files. So, wala kasi siyang involved na parang pera o ganito. Pero dokumento, Dokumento files. lang yon, Opo. yes. Pero especially court records kasi napaka-importante Estafa pa yon. rin po. Yes, oo. Attorney Hayes, meron pa bang mga iba't ibang klase ng estafa? Actually, mga kaibigan, ang dami pong klase ng estafa at halos lahat po ng panloloko, sa pera at mga ari-arian O, ano man. ay pasok Sa sa estafa. estafa. Oo. Lalo na yung nagpe-pretend ka ikaw may-ari, kaya binenta mo, o kaya i-mortgage mo Kumbaga yung sa madaling property. salita, attorney, basta nagpe-pretend ka, niloloko mo siya, estafa siya. Parang Oh, basta may pera involved, tsaka Involved may or may amount. mga- Oo. Tsaka alam mo, kunyari, alam mo na nakasanda na yan sa bangko, tapos ibinenta mo, pwede din yan, pasok din yan sa pandoloko. Okay. Oo. Tsaka kung ikaw yung owner ng property, tapos ikaw ay lawful possessor, ibig sabihin ikaw talaga yung dapat may hawak niyan.
Pero dahil sa ginawa ng isang tao, kinuha niya yun sa'yo, pwede rin yun pasok sa estafa. Kaya, maraming paraan mga kaibigan ng panloloko eh. Pero ang sinasabi lang ng batas, yung general lang muna. Pero marami pa exceptions dyan, Jake. So, ang iba lang kasi, mag-execute sila ng kunyari-kunyarian ng mga kontrata. Uy, marami din yan, nagtanong sa atin yan, kunyari-kunyari ang mga kontrata, tapos na-prejudice mo yung ibang tao, meron silang nangyari sa kanilang damage dahil sa ginawa mo. Tapos yung, kunyari, pinasweldo kita. Opo. Dahil akala ko nagtrabaho ka ng 10 araw, tinanggap mo. Diba? Tinanggap mo. Pero hindi naman pala ikaw nagtrabaho ng ganon. Yeah. Estafa din yan, no? Estafa, Oo, kasi hindi naman totoong Kunyari, nag-render 10 days, ka. 5 days lang Oo, tinatrabaho. o kaya wala kang trabaho talaga. Niloloko mo lang siya na, nagkarpentero ako ng 10 days ha, wala naman pala. Okay. Tinanggap mo yung sweldo mo. Sweldo. Ang akala ko na nagpasweldo ako sa'yo ay talagang nagtrabaho ka, Trabaho. pero hindi naman. Usually to kapag wala siya doon, yung Opo. amo, usually ganon. Okay. Meron ding yung property na yun, kunyari yung mga sinasabing collateral or nakasanla, tapos ibinenta mo or sinanla mo ulit, mga Opo. ganon. Pwede din yan pasok sa estafa. Meron pa tayong tinatawag, Jack, na, kasi ang dami mga kaibigan, no? Meron pa tayong tinatawag na swindling of a minor. Nag-take advantage ka sa pera o ari-arian ng isang minor de edad. Yun din ay isang estafa. Okay. Oo. At kawawa din yung minor de edad na damage siya dahil sa ginawa mo. Dapat kasi Oo. para sa future niya. Oo, usually ganon. Yung mga guardian, lalo na yung mga ganon. Sila yung mga usual na nanggagawa ng ganon. Okay, kasi kawawa yung mga minor de edad, Bata. din nila alam yung karapatan nila. Attorney Hayes, ang dami pala ng klase ng mga estafa. Oo, ang Baka dami. meron pa kaming hindi alam. Aalamin talaga natin lahat ng klase ng estafa, no? Medyo general lang muna tayo, Jack, no? Kasi meron pang iba na, kunyari, actually, nasa batas ito, ha? Yung nag-interpret ka ng mga, ano yung dreams? Nag-interpret ka ng panaginip. Panaginip. Oo, nag-interpret ka ng mga panaginip, nag-interpret ka ng mga future, ng mga ano mangyayari sa future mo, mga fortune tellers. Actually, pinagbabawal yan. Oo, lalo na yung mga nanghingi ng pera para mag-interpret ng ganon. Okay. Oo. Tapos, wala itong sinasabing batas para katuwaan ba o hindi. Basta ginawa mo yun para sa pera or gain para sa'yo. So ano man yung klaseng gain na yun, basta nagawa mo yun ay pasok sa estafa, Estafa. Jake. Oo. Baka ikaw basa ka rin ng mga panaginip. Hindi Sa ko palad. matandaan eh. Baka meron, iniisip ko nga. Natatakot ako sa topic na to. Pero maganda rin po kasi nabigyan niyo po kami ng kaalaman about sa mga. Oo. Pwede namin maiwasan kasi yan na hindi namin gawin. Kasi maaaring nga yun, magkaroon kami ng kasong estafa. Correct. At sa dami po pala ng mga iba't ibang klase ng estafa. Oo, Kumbaga, ang hindi naman dami. tayo perfecto. Siguro may mga ilang tayong nagawa. Pero yun, dapat nating maiisip na hindi siya tama. Tsaka, Iwasan natin. ang sa atin dito, Jack, gusto lang nating ipaalam sa ating mga manonood, ini-explain lang natin ang batas. Opo. Hindi po ako ang batas. Kasi may mga nag-comment po sa ating TikTok tsaka Facebook page na napaka-unfair nyo naman. Ay, sorry po, hindi po ako yung unfair kung yun po ang interpretation nyo. Ang batas lang po ang in-interpret natin at pinapaintindi natin sa inyo. Okay? Wala po akong kinalaman dyan. Yan po yung dapat nyong tandaan. Okay? Attorneys, balita ko marami raw ngayong mga kasong estafa sa korte, mga naisampa. Totoo po ba? Totoo. Okay. Mga kaibigan, sa araw-araw na nagpadala kayo ng mensahe sa aming TikTok tsaka official Facebook page, ang daming nagtatanong tungkol sa estafa at ang daming nag-file ng estafa. Ang ibig lang sabihin nito, kasi ang tanong mo'y bakit? Bakit? Bakit nga ba? Ang ibig sabihin, ang daming nanloloko. Okay? At kayo naman dyan, huwag naman kayo magpaloko. Oo, dapat alamin nyo, bago kayo magpahiram ng pera, bago kayo kung ano mga investment na inalok sa inyo, ay alamin nyo muna kung legit nga ba talaga. O kaya lahat ito documented, o magperma ka dyan kahit magkaibigan tayo, o isoli mo yan, ha? Ayan yung permahan natin. Dapat may ganun kayo. Laging manigurado para hindi ka mabiktima. 'Di ba? Kaya ang dumadami talaga, totoo, Jack. Dumadami Totoo ang naman mga po nag-file talaga.
ng estafa sa korte. Dahil ang dami ring nanloloko. Diyos ko naman, yung mga manloloko dyan, tigil-tigilan nyo na, sisingilin kay Mang Langit. Diyos ko naman. Oo, babigla na lang kumidlat dyan. Good luck. So, yung mga tanong na yun, Jack, talagang totoo. Maraming Salamat po, nag-file. Attorney. Attorney Hayes, yung mga nautangan ba, pwede rin ba silang mag-file ng estafa? Yes, basta may halong panloloko, pasok sa estafa. Oo. Okay. Pangungutang with panloloko, take note, pwedeng pasok sa estafa. Pwede ka naman talagang mag-file ng ibang kaso pero pinakamabilis, estafa na, basta may kasamang panloloko. Kasi yan yung pinakamabilis na paraan. Diba? Okay. Ay, Attorney Hayes, mas ano po ba sa'yo, mas recommend mo pa sa kanila na mag-file ng estafa kaysa dun sa parang tinatawag nilang civil case? Oo. Kasi mga kaibigan, ang civil case kasi, pwede nating sabihin, mag-file kang small claims, although walang lawyer kailangan yun, tsaka 1 million pababa ang sinisingil mo, pwede kang mag-file ng small claims, walang problema dyan. Pwede ka rin mag-file ng collection of sum of money, civil yon. Okay? Yes. Pero ba't ka magsi-civil kung meron namang criminal case na mas mabilis? Punta ka na lang sa estafa kung alam mo namang pasok siya sa estafa dahil may kasamang panloloko. Doon ka na sa estafa. Ang tanong mo, Jack, kung anong i-recommend ko, I recommend estafa. Estafa. Yes, okay. So sana nasagot natin ang mga Opo. katanungan mo, Thank you Jack. po. Thank you po, Attorney Hayes. May Oo mga nga. natutunan din po. Oo, marami po. Kasi Oo. hindi rin ako bukas sa ganyang mga topic eh. Mga ganyang Baka usapan. ikaw rin ay naloko naman. Siguro, hindi ko lang Hindi mo matanda alam. na. Kasi tayo naman, parang sa atin kasi, di ba, natural na kasi minsan yung naloloko ka. Pero maliit na bagay. Pero ibig sabihin yan, ano pala yan? Oh, okay lang kung siguro Baga- maliit na bagay, no? Oo. Pero kung malaki. Malaki siya, di ba? Oo. Baga pwede mo siyang sampahan ng kasong estafa. Correct, oo. Baga hindi siya yung wala sa batas na pag na okay lang. Pwede Pero pala, may sa ganun karapatan bang paraan, Jack, naintindihan naman natin, no? Yes Yung po, simple opo. nating pagpapaliwanag. Opo, opo. Kahit medyo Napaka- malalim-lalim na ng konti, yon, Yes po. Jack. Oo. Jack, Salamat. maraming salamat Thank you sa din po, pagbisita Attorney mo Hayes. sa araw na to. I'm Salamat. sure marami tayong natutulungang mga kababayan na sa pagtalakay ng batas ng estafa, lalong-lalo na sa mga tagahanga at tagasunod ng ex-batalyon. Salamat po. I hope you can join us again, Jack. Oo, at i-plug mo ulit yung Oo, yung ano po, pinagkaabalahan. Abangan niyo po yung mga bago naming music na ilalabas. Under po yan ng Tunog ng Muntinlupa. And syempre, sa mga upcoming gigs, nandyan din po kami minsan sa around South kami ngayon. Sana po abangan niyo kami dyan. Maraming salamat po. Maraming salamat, ex-batalyon. At saka, Jack, sampulan mo naman kami dyan. O, eto na, mga kaibigan. Ano dito, mga distract. Hindi, joke lang po. Okay. Alam ko din na marami kang problema. Halos tawagin kong dilema. May ubo tapos makapit pa na plema. Buhay ka pa pero bulok na sa sistema. Ganyan talaga, huwag magwawala. Buti buhay ka pa, yan ang mahalaga. Oh! Hindi ako nakasakay doon. Ihilitin ko. Ang layo yata ng edad ko sa iyo, Jack. Okay, mga kaibigan. Again, thank you so much, Thank you, Jack. Attorney. Ex-Battalion, on behalf of your group, thank you so much sa inyong pagbigay sa amin ng panahon ngayon. Mga kaibigan, susunod na po nating sasagutin ang inyo naman pong mga katanungan na pinadala sa atin. Muli po, maaari kayong magpadala sa ating official Facebook page. Search nyo lamang po ang ating programang Abogado ng Bayan with Attorney Hayes. And you can send your message directly sa ating messenger, sa ating Facebook page. Kami po ay pipili ng mga tanong mula sa inyo at sasagutin natin dito lang yan sa inyong paboritong programa. Kaya dyan lamang po kayo, magbabalik pa po ang inyong programang paborito, ang Abogado ng Bayan. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan. Tunay siyang mga lilingkod. Attorney Hayes, siya ang kasagutan sa ating mga katanungan. Siya ang maaasahan dahil siya si Attorney Hayes. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan. Tunay siyang mga lilingkod. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan. Tunay siyang mga lilingkod.
Alright, nagbabalik na po ang inyong paboritong programang Abogado ng Bayan. Ako muli ang inyong Abogado ng Bayan, Attorney Hayes. At sasagutin na natin ang inyong mga katanungan na pinadala sa ating official Facebook page. Narito na ang unang tanong. Attorney Hayes, paano mag-file ng estafa? Kapag sinabi mong mag-file ka ng estafa, ready na lahat ng ebidensya mo. Dadalhin mo to sa Office of the Prosecutor, sa Piskal. At i-file mo to kasama ang iyong mga affidavit ng witnesses at mag-sworn in din doon ang mga witnesses, mag-sworn in sila before the fiscal. At kung ano man yung ebidensya, mga papel, agreement, o yung pinambayad mo sa kanya, mga resibo, ay dadalhin mo na rin doon. Okay, thank you. Second question, Attorney Hayes, ano ang proseso? Okay, so kapag nakapag-file ka na doon sa fiscal, ang mangyayari doon ay titingnan nito ng fiscal pagkatapos mong ma-file, padalhan ngayon ng subpoena, yung kinasuhan mo. At siya naman ay magbibigay ng kanyang sagot. Okay? Maghihiring kayo doon sa pagbigay niya ng sagot. No? Nandun siya, nandun din ikaw. Pwede kang magdala ng lawyer, pwede rin siya magdala ng lawyer, pwede rin kayong magkausap doon. Pag nag-agree kayo, mag-settle kayong dalawa. Kapag naman hindi kayo mag-settle, tuloy-tuloy ang hearing hanggang 3 to 5 hearings. Pagkatapos, kung may probable cause na talagang medyo may posibilidad na nangyari ang estafa, ma-issuehan ng warrant of arrest ang iyong kinukomplain ng estafa. At kapag siya ay ma-issuehan na ng warrant, meron naman siyang bail doon at depende yun sa kanyang amount na sinasabi mong estafa, no? Kung siya ba ay pagbibigyan ng korte na makapag-bail. Ngayon, pagkatapos nun, siya naman ay pagbibigyan na naman ng chance ng korte na makalaya kapag siya ay nakapiyansa. Saka pa lang ito aakyat sa korte at doon na naman magtuloy ang hearing kasi hindi pwedeng mag-hearing doon kapag hindi siya nakapiyansa kasi siya ay tinatawag na at large kung hindi pa siya madakip. Okay? So, bago siya madakip, pwede siyang magpiyansa na, surrender niya yung kanyang sarili at bibigyan naman siya ng chance makalaya saka magtuloy ang hearing. Okay, next question. Attorney Hayes, ano ang mga ihahanda? So tulad ng sinabi ko kanina, ang iyong mga ihahanda ay mga ebidensya. Tulad ng sworn affidavits ng mga nakakita sa inyong transaksyon, naka-witness sa inyong transaksyon. Ang inyong mga agreement na pinirmahan, ang inyong mga resibo na pagpadala mo ng pera or pagbigay mo ng pera sa kanya, okay? O kaya isang bagay na may value, na may karampatang value ng pera. Kung halimbawa, alahas, pwede yun. Okay? Kung sino nakakita ng pagbigay mo, kuhanan mo siya ng affidavit. No? Yun ang iyong ihahanda at i-ready mo yun. At syempre yung iyong salaysay kung paano nangyari ang lahat-lahat ng pag-e-scam niya sa'yo. Okay, next. Attorney Hayes, paano magsimula? Okay, ang estafa kasi, ang iba kasi dito, dinadaan pa sa barangay, pinapatawag muna nila para lang makapag-usap. Pero hindi naman talaga requirement na dumaan sa barangay. Pero yung iba gustuhin pa rin munang, hindi muna dadaan diretso sa husgado. Dadaan muna sila sa barangay. Ngayon, kung wala naman silang mapag-agrihan sa barangay, hindi sila nagkasundo, ay tutuloy na ito sa tulad ng sinasabi kong sa Fiscal's Office or Office of the Prosecutor. At doon na magpalitan ng sagutan ang dalawa. Okay, next. Attorney Hayes, paano yung mga nagtatago na? Okay, ang pinaka-importante kasi dito, kapag nagtatago na yung akusado, yung inaakusahan mo na nakapag-estafa sa iyo, ipapadala pa rin yung subpoena sa last known address niya. Ibig sabihin, saan ba ang last niyang address? Doon pa rin ipapadala ang subpoena. Ngayon, kapag hindi naman siya doon na sumipot sa hearing sa fiscal, mga 3 to 5 hearings, wala pa rin siya doon siya mai-issuehan ng warrant. Kaya yung iba nagtataka, bakit ako may warrant? Di ba? Hindi ko naman alam kasi pinadala doon sa last known address mo, yung dati mong tirahan, yung dati mong address, doon pinadala. Kaya yung iba nagulat na lang, may warrant na sila. Hindi naman sila napadalhan ng subpoena sa address nila ngayon. Kasi ang alam lang nung dati mong pinagkautangan
ay doon ka nakatira, kaya doon pinadala ang sabina. Next question. Attorney Hayes, paano sila lalabas sa lungga nila? Well, actually, lalabas ang tao kung malaman niyang may warrant of arrest siya dahil gusto niyang linisin ang kanyang pangalan. Dalawa namang klase ng tao gustong linisin ang kanyang pangalan dahil wala siyang kasalanan o kaya talagang magtatago lang siya dahil wala naman siyang ipambayad doon sa kanyang pinagkautangan o may pagpangutang na may kasamang panloloko. So wala siyang maibabayad, pero at large siya kasi may warrant of arrest siya. At definitely, ang warrant of arrest na yun ay tinatawag na nating e-warrant. Pag e-warrant, electronic na yung warrant of arrest. Ibig sabihin, kahit saang lupalop ka ng Pilipinas, lahat ng mga kapulisan may kopya na ng warrant of arrest mo. Ibig sabihin, kahit saan ka, kahit siya'y nasa Mindanao, ikaw ay nasa Manila, may kopya din sila doon. Kung malaman nilang nandoon ka, pwede rin silang mag-serve ng warrant of arrest mo. Kaya most probably lalabas at lalabas din sa lungga yon. Okay? Next question. Attorney Hayes, makakasingil pa ba kami sa mga inutang nila? Yes, makakasingil kayo kasi kung may probability na nangyari talaga yung panluloko sa inyo na pagpapangutang, ang Office of the Prosecutor through the Fiscal will issue a warrant of arrest para ikaw ay makapagpunta doon at isoli mo yung pera, no? Pero syempre, aakyat ito sa korte. Kung aakyat na to kung mag-settle kayo, walang problema. Pwede siyang magbayad sa'yo, walang problema yon. O kaya mag-installment, magpermahan kayo, walang problema kung papayag naman ang complainant. Ngayon, kung hindi naman kayo magka-settle doon at may warrant na aakyat ito sa korte, mas mataas ang makuha mo dahil pwede kang makakuha pa ng mga damages, attorney's fees, pwedeng i-award ng korte yan sa'yo. Okay? Ito ay aside pa sa bayad mo sa penalty, sa paggawa mo ng krimen, ha? Hindi pa yun kasama ang paggawa mo ng krimen, which is a penalty sa court, no? So, mas mataas-taas ang iyong makukuha doon dahil mataas din at mahabang panahon din ang naibigay mo doon sa kasong yon sa korte na level. Next question. Attorney Hayes, paano kung nagpabarangay ako dahil niloko niya ako? Sabi sa kanya yung lupa, ibinibenta sa akin, binayaran ko, hindi naman pala sa kanya. O ito ay halatang may panluloko, no? Kasi inako niya, parang nagpe-pretend siya na siya ang may-ari ng lupa. Ayun pala ay hindi naman. At ginawa niya ang pagpe-pretend na to para lang makapanloko na makakuha ng pera sa'yo. Ngayon, dahil sa ginawa niya yan ay mag-qualify na estafa. Kapag yun ay napatunayan ng korte, yun siya ay magiging kriminal sa kasong estafa. Okay, so talagang halatang halata yan na estafa. Next question. Attorney Hayes, ako yung tagahawak ng pera sa paluwagan, ngunit nagamit ko at di ko binigay sa kanila pag-release. Ang nangyari ay hindi na ako nakabayad sa kanila. Estafa ba yon? Yes, estafa yon dahil binigay sa'yo ang responsibilidad para magbigay sa mga nararapat mong bigyan. Pero hindi mo yon binigay. So, ikaw ay may karampatang parusa dyan dahil ginamit mo ang hindi naman sa'yo at hindi para sa'yo at may obligasyon kang ibigay yon sa mga may-ari nun. Okay? So may kasama ulit yan na panloloko at qualified pa rin yan sa krimen na estafa. Okay? Next question. Attorney Hayes, nagbebenta ako ng alahas at nanakawan ako, so hindi ko na na-send sa mga bumili. Kakasuhan daw nila ako ng estafa. Pwede ba yon? Ako na nga ang nanakawan. Okay, so itong sitwasyon mo, medyo nasa punto ka na kaawaan ka dapat kasi nanakawan ka eh. Pero on the other hand, may obligasyon ka kasi doon sa bumili sa'yo na dapat ibigay mo sa kanila yung binili nila dahil binayaran ka nila. Ngayon, hindi naman nila kasalanan na ninakawan ka. Ibig sabihin, pwedeng ibalik mo sa kanila ang pera or ibigay mo sa kanila yung equivalent ng kanilang binili pero hindi mo maibigay. Now, hindi kasi rason na nanakawan ka para hindi mo ibigay sa kanila ang nararapat sa kanila. Ngayon, kung kakasuhan kanila ng estafa, pasok din ito. Ngayon, yung nagnakaw sa'yo, kung mahuli yon, pwede mo rin siyang kasuhan.
'di ba? Kasi siya yung nagnanakaw sa'yo, pero hindi na doon, labas na doon ang mga bumili sa'yo. Alright, next question. Attorney Hayes, binenta sa amin ang bahay at lupa at nagbayad kami. Napag-alaman namin hindi pala siya ang may-ari. So almost similar ito sa question kanina na siya yung bumili ng bahay at lupa. Ito lang ha, due diligence, kapag ikaw ay bumili ng bahay at lupa, yung titulo, kung hingi ka ng kopya, punta ka sa Register of Deeds, verify mo kung totoo ba yung titulong ganito, nag-i-exist ba to, ang may-ari ba nito ay siya talaga, nakasulat dito. Yung titulong ganito, meron bang ganitong titulo? Kasi yung sinabi mo dito na pag-alaman mo, hindi pala siya ang may-ari, ibig sabihin, hindi ka nag-due diligence, hindi ka nag-imbestiga. Kung siya nga ba talaga, huli ka nang nag-imbestiga, nakapagbayad ka na. Ngayon, hindi naman related dyan ang question mo. Ang question mo, pwede ba yon sa estafa? Oo, pwede yon kasi nag-pretend ulit siya na siya ang may-ari ng bahay at lupa. Tapos hindi naman pala totoo at nakapagbayad na kayo. Pasok na pasok sa estafa. Next question. Attorney Hayes, nag-invest po ako, attorney, sa isang negosyo dahil kikita daw ito ng malaki. Ngayon, kinuha lang ang pera namin at tinakas. Pwede ba yun sa estafa? Yes, pwede yun sa estafa. There is deceit. Okay, yung elemento kasi ng deceit, yung panluloko, nandoon. Diba? Kinuha lang yung pera nyo. Tapos magaling magsalita, sinabing malaki naman ang balik ng investment na to, pero hindi naman pala totoo. Pasok na pasok yan sa estafa, mga kaibigan. Kaya ang tanong mo ay saktong-sakto sa estafa. Next question. Attorney Hayes, ano pong pwedeng ikaso sa mga bounce checks? Ang sabi ng batas, dalawa ang ikaso sa bounce checks. Kung nag-issue ka ng cheque kasi, ang dapat dyan, merong laman ang bangko mo. At pagdating ng panahon na i-withdraw na yung cheque, ay meron kang may pondo doon. Pero since nag-bounce ang check, ibig sabihin either wala kang laman, walang laman yung bank account na yon na ginamit mo sa pag-issue ng cheque, or pagdating ng panahon, kulang yung funds doon sa laman na kung ano yung amount na nasa cheque. So insufficient funds or no funds at all is considered as estafa also. Nasa estafa yan na definition, no? Ang pag-issue ng mga bounce checks. So yung bounce checks mismo, yung pag-issue mismo ng cheque na walang laman, yan din ay sa bouncing check law or the BP 22, Batas Bilang 22. So, ang kaso nito ay dalawa. BP 22 for bounce checks at saka estafa for insufficiency or lack of funds. Alright, next question. Attorney Hayes, yung anak ko pinabayad ng agency ko no, para maka-abroad. Yun pala, di naman pala sila totoong agency at tumakas na. Pwede ba yun sila sa estafa? Oo naman, okay? Usually yung mga illegal recruitment also, no? Gusto lang natin ding isama sa usapan. Yung illegal recruitment, sila din ay pasok din sa estafa. Meron din kasing kaakibat yan na panloloko eh. So yun, ito, nagbayad siya sa agency, hindi naman pala sila totoong agency. So number 2, tumakas sila. So may panloloko din ito. Kaya para makakuha lang sa inyo ng pera, kaya pasok ito sa estafa. Alright, next question. Attorney Hayes, gumamit siya ng pangalan ng ibang tao at nagbigay din ng ID para makatransact sa amin ng negosyo. Pero siya ay umalis at dala ang pera namin. Pwede ba ito sa estafa? Yes, kasi pretension of another person's name is also one of the reasons na sinasabi na ito ay pasok sa estafa. So gumamit siya ng ibang ID para makapag-transact ng negosyo, kaya pasok na pasok sa estafa kasi nagpe-pretend siya na ibang tao siya. Ang pinaka-reason niya, gusto niyang makakuha ng pera sa inyo sa pamamagitan ng panloloko, kaya pasok sa estafa. Another question, Attorney Hayes, paano po yung kasosyo ko sa negosyo, nilayasan ako, at wala akong ebidensya sa negosyo namin na hatian? Paano ako makapag-file ng estafa? Alright, so ito, wala siyang ebidensya. Kasi nagsosyo lang sila, baka verbal lang.
pwede naman kasing testimonya sa mga taong nakakakita or naka-witness na may transaction kayo, na may usapan kayong ganon. Pero due diligence para sa mga kababayan natin, mas maigi na lahat ng paglabas nyo ng pera ay documented. Lahat ng paglabas nyo ng pera may resibo, may acknowledgement receipt, pina-receive mo. Okay? Kasi hindi natin alam ang takbo ng utak ng tao pagdating sa pera. So mas maigi na meron kayong mga kasulatan. Ngayon, itong question mo, wala itong kasulatan verbal lang lahat. So, pagdating sa verbal, ang pinakamaigi nating ebidensya dyan ay testimonya ng taong naka-witness. Alright, next question, Attorney Hayes. Nagplano kami ng girlfriend ko na bumili ng lupa at patayo ng bahay. Ngayon, nasa Pinas na ako, wala palang lupa na nabili at wala ding bahay na natayo. Lahat ng padala ko nasa kanya. Pwede ko ba siya kasuhan ng estafa? Actually, may obligation din Once you have the obligation to do or to build or to do something, tapos hindi mo yun naibigay, at saka may halo pa rin panloloko, the keyword is panloloko, kasi ito, pinaasa siya, niloko siya na, meron ng bahay, meron ng lupa, nagpatayo na ako ng bahay, may nabili na akong lupa. Yung pera mo na para doon ay naibili ko na, pero wala pala. Pasok pa rin ito sa estafa. Kailangan lahat ng i-establish mo lahat ng ebidensya, testimonya, affidavit, sworn statements ng mga testigo din. Okay? Kung wala kang mga dokumento, pero mas maigi talaga sa lahat ng mga kaso na ebidensyang ibibigay nyo, mas maigi na dokumentado. Marami ang documentary evidence. Okay? Next question. Attorney Hayes, yung isinanla sa akin na motor ay nakakolateral pala sa bangko at ngayon hinatak na ng bangko. Anong ikaso ko sa kanya? So ang tanong mo siguro dito, anong ikaso mo sa taong nagsanla sa'yo? Ito ay pasok din ulit sa estafa. Kasi isinanla niya yung pledge kasi ito isinanla niya sa'yo yung isang bagay na ito pala ay nakakolateral sa bangko. So may ibang personality na nagka-claim ng ownership nito. Pero ginamit mo pa rin to na pang-collateral. So ibig sabihin, pandaraya pa rin ang ginawa mo, pasok pa rin ito sa estafa. Next question. Attorney Hayes, ibinenta sa akin ang sasakyang hulugan, pero di pa pala ito fully paid sa bank. Ngayon, hinatak na ng bangko, anong pwede kong ikaso? Okay, medyo similar ito sa kaninang question, pero ganun din ito, hindi pa sa kanya, pero isinanla niya ito. Ibig sabihin, may ibang may-ari nito. Which is yung bangko, kasi hindi pa fully paid so hindi pa siya ang may-ari. Pero ito ay kanyang ibinenta at binayaran na ito ng bumili. So, ang pangloloko dito ay sobrang halata, kaya pasok ito sa estafa. Next question. Attorney Hayes, nag-file po ako ng estafa case na kaso. Tinamad na ako mag-attend. Ano ang mangyayari sa kaso? Kapag ikaw ay hindi ka na nag-attend sa final mong kaso, ang mangyayari nito ay pwedeng ma-dismiss ang kaso for failure to prosecute. Ang ibig sabihin, malagay ito sa estado na hindi ka na interesado sa kaso. Ikaw yung complainant, ikaw yung hindi nag-a-attend. Kaya possibility nito, madidismiss ang kasong i-final mo. Yan po, mga kaibigan, mga kababayan, kung hindi nyo kayang bayaran ang interest ng pagpangutang, ay huwag na kayong mangutang. Kung ikaw ay napasubo na, itry mo rin makiusap. At kayong mga nagpapautang, huwag naman kayong sobrang magpapabusog sa mga interest ng mga perang pinaghirapan ng ating mga kababayan, lalo na sa ating mga kaibigang mga mahihirap. Huwag mag-take advantage sa kanilang kahirapan dahil hindi sa lahat ng panahon pera ang kailangan. Madalas, kailangan natin ang kabutihan ng buhay na imbis na makatulong ka sa kapwa mo, lalo mo pa silang nilubog sa kahirapan. Tandaan, hindi sa lahat ng panahon ikaw ay nasa ibabaw. Sisingilin ka rin ng langit sa mga pahirap mo sa iba, lalo na sa kapwa mo. At mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang episode natin. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong
patuloy na pagsubaybay at inaasahan po namin na kayo'y makasamang muli sa ating mga susunod na mga episodes. Muli po, ako po si Attorney Hayes, ang sasagot sa inyong mga katanungang legal dahil ako ang inyong abogado ng bayan. Tutulong sa